extension or expansion nung ating Sunday fasting and prayer. Save to save, ito yung pamagat niya, naligtas upang magligtas. Your salvation was never the final stop. Ang kaligtasan mo o ang kaligtasan ko, hindi ito yung dulo. Hindi ito yung pinali. Hindi yun yung katapusan. Ito ay umpisa through us, sa pamamagitan natin. So yan po yung ating pag-uusapan. At kung makikinig tayo ngayon, hindi lamang tayo ma-rebuke, tayo ay may encourage. Sa John 20 verse 21, this is after the resurrection of Jesus. Nakipagkita siya sa kanyang mga alagad. Jesus said to them again, "Peace be with you, as the Father has sent me, even so I am sending you." Ito yung calling ng simbahan, hindi lamang ng mga apostol na kausap niya, pero ito ay sa lahat ng susunod, sa lahat ng mananampalataya sa Panginoon. At ito yung ating katawagan. Ito yung Great Commission according to John. Merong Great Commission according to Matthew, according to Mark, according to Luke. Ito naman yung according to John, the Beloved. At sabi niya ni Jesus dito, katulad ng pagsugo sa akin ng Ama, ganun ko rin naman kayo isinusugo. So, walang sino man na humingi ng kaligtasan sa Panginoon at iniligtas niya na hindi niya isinusugo. Lahat ay sinusugo niya upang ang kaligtasan na tinanggap natin ay marinig, makamtan naman ng iba. Ito ay mahalaga na maintindihan natin yung kahalagahan natin sa sanglibutan. Hindi lamang para purihin, pasalamatan, sundin ng Panginoon, pero lalong-lalo na dito sa pagkatawag na ito, tayo ay kinumisyon nung tayo ay iniligtas. At hindi lamang tayo kukuha ng komisyon sa Panginoon, kukuha lang ng kapakinabangan sa Kanya, subalit tayo ay mayroong dakilang katawagan. Kaya nga, kapag tayo ay isinugo pero hindi naman tayo humahayo, hindi tayo sumusunod sa kanyang utos. Tayo ay hindi aksidente dito sa lupa. Tayo ay nasa isang assignment. Kaya nga, yung bawat pakikipagtagpo, pakikipag-ugnayan natin sa mga tao ay potensyal na divine appointment yan na ibinibigay ng Panginoon sa atin upang ating magawa yung ating assignment. Malay natin na ang mga kinakausap pala natin o kakausapin sa mga susunod na mga araw ay divine appointment pala ng Panginoon para masabihan natin ng kung ano yung kaligtasan. Mahirap ang cross. Ang mahirap na parte ay ginawa na ng Panginoon. It was agonizing, it was excruciating yung kanyang ginawa sa krus. Hindi siya komportable. 'Di ba na kamatayan ang krus. At kinaya ng Panginoong Hesus yun para sa ating mga kaluluwa. Kaninong kaluluwa? Kaluluwa ko, kaluluwa mo at kaluluwa nila. Pero ang nangyari, ginawa natin yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus na para bang nag-thank you na lang tayo at okay na. Hindi. Hindi siya naghirap sa krus upang maging komportable tayo. Hindi. Kundi siya ay naghirap sa krus upang mailigtas tayo at upang maisugo tayo. So, lahat ng iniligtas niya ay sinusugo niya. Hindi lang tayo pinatawad ng krus, binigyan niya tayo ng katawagan, binigyan niya tayo ng commission. So, kung ang Panginoong Hesus nga ay naghirap, siya ay nasugatan, siya ay namatay upang magligtas, to rescue one person, ay hindi ba natin kaya na makipag-usap man lang ng konting panahon sa mga tao? Yun lang yung risk natin dito sa rescue na to. 'Di ba? Or hindi ba natin makaya na maging awkward man lang yung sandali, 'di ba? 15 minutes, 20 minutes ng isang araw natin. Yung hindi umaayon sa plano natin yung sandaling ito, kundi aayon sa kanyang plano ng pagliligtas. Ang cross at ang ibinigay niya sa atin sa cross ay hindi comfort zone, kundi yun ay salvation zone. Lugar yun para
magkaroon ng kaligtasan. Tayo ay mayroong orders. Tayo ay nasa rescue mission, katulad ng sinasabi ko nung nakarang linggo. So, katulad niya, siya ay sinugo dito sa lupa upang magligtas. Nasa rescue mission din siya. At gusto niya na ipagpatuloy natin bilang kanyang mga alagad, bilang kanyang mga tagasunod, bilang kanyang katawan, ang mission na ito. Kung siya ay inutusan sa rescue mission, kung titigin siya sa kanyang katawan ngayon, pareho lang. Hindi tayo sibilyan. Tayo ay wala sa bakasyon, kundi tayo ay nasa pagsusugo. Kung tayo ay nasa trabaho natin, kung tayo ay kasama ng mga pamilya natin, kung tayo ay kasama ng mga kapitbahay natin. 'Di ba? Yun yung ating rescue na area. Yun yung ating scope. Okay? Hindi natin sasabihin pupunta ba ako? Hahayo ba ako? Hindi, nandun ka na. Kasi yung sanglibutan yung ating lugar. Yun yung ating misyon. Ang tanong ay hindi yung hahayo ba ako, kundi yung mabubuhay ba ako na parang isinugo o nagpapalipas lang ako ng oras. Mabuhay tayo na isinusugo o isinugo. Ang ating mission field ay kung saan tayo bukas, kung saan tayo kung sino yung makakasalamuhan natin at mga makakaugnayan natin. Sila yung ating mission field. Kaya tulad sinasabi ko, the cross was not comfortable. It was not safe. It was not polite. Di ba yun yung sinasabi ko nung nakaraang linggo? Brutal, bloody, public yun. Di ba? At ganun din yung in-injure ni Jesus Christ sa krus. Para sa iyo at para sa akin. Then, sinabi niya, follow me. Kung paano ako, gayahin mo ako. Yun yung ibig sabihin ng follow. Di ba? Gayahin. Gumaya sa kanya. At magkikerry na rin tayo ng ating cross. Meron na rin tayong discomfort. Di ba? At para sa kaligtasan. Upang mabuhay yung iba. Tinatawag tayo sa ganitong circumstances ng Panginoon. Isinusugo niya tayo sa ganitong circumstances. Ang cross o yung kanyang ginawa hindi lamang dapat nakikita sa mga kwintas. Ginagawa lang natin siyang pendant o kaya tattoo o kaya dekorasyon. Hindi. Kinakanta natin yung mighty to save. Tapos ayaw naman natin na tumatanggi tayo na pawisan. Okay? O kaya gumasta para sa naliligaw. Hindi comfort yung cross, hindi comfort yung pagtawag niya sa atin at pagsugo niya sa atin. Ito yung ating commission. Sinugo si Jesus sa sanglibutan na nasa kapahamakan. At ganun pa rin yung sanglibutan sa kasalukuyan. At tayo ay sinusugo dito sa lugar ng kaaway. Hindi siya komportable. Pero ganun pa man, meron tayong mission order. Sa 1 Timothy 1 verse 15, ito ang testimony ni Apostle Paul ng kanyang kaligtasan. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance. Sabi niya, that Christ Jesus came into the world to save sinners. Ang Panginoong Hesus na si Kristo, sabi niya, ay dumating dito sa sanglibutan upang magligtas ng mga makasalanan, of whom I am the foremost. At ako yung pangunahing makasalanan. Sabi ni Apostle Paul. Sa verse 16, but I received mercy for this reason. Dahil sa kasalanan na meron ako, hindi ko kayang iligtas yung sarili ko, ako ay para sa kapahamakan, I received mercy. Tumanggap ako ng habag. That in me, as the foremost, Jesus Christ might display His perfect patience. Upang sa akin na pangunahing makasalanan sa lahat, na tumanggap lang ng habag, ay maipakita ni Hesus Kristo ang kanyang sakdal na pagpapahinuhod o pagpapasensya. Kasi hindi niya ako hinatulan kaagad, hindi niya ako pinatay kaagad, as an example to those who were to believe in Him for eternal life. Ako na tumanggap ng habag, ako na tumanggap ng biyaya at kaligtasan. Ako ay halimbawa, okay, ng mga mananampalataya sa Kanya para sa walang hanggang buhay. Yung mga mananampalataya sa Kanya para maligtas, ako yung halimbawa. So yung kaligtasan natin ay hindi natatapos sa atin, kundi tayo ay maglalakad, tayo ay mabubuhay bilang pattern o halimbawa. Ang ating kaligtasan ay hindi siya katapusan, kundi umpisa siya ng
ng opportunity for others to be saved. Sabi ni Apostle Paul yun. Di ba? Example or pattern for everyone else, yung aking pagkaligtas. Ganon din yung pagkaligtas mo at pagkaligtas ko. Na parang sinasabi ni Apostle Paul, kung kaya ng Diyos na iligtas ako na pinakapangunahin, pinakamalubha at malala sa lahat ng mga makasalanan, kaya niyang iligtas ang kahit sino. Yung iyong kwento ay nag-i-exist hindi lamang para sa iyo. Yung kwento mo ng kaligtasan ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa mga nag-iisip na malayo na ako at hindi na ako maililigtas, masyado na akong masama at hindi na ako maililigtas. Pero kapag sasarilinin mo lamang yung kaligtasan mo at hindi mo siya ikukwento, hindi lamang tayo ay hindi gumagawa ng ating pagkatawag, ninanakawan natin sila ng pag-asa. Tayo ay niligtas upang magligtas. Hindi para to earn anything, di ba? Hindi para magbayad ng utang sa pagliligtas ng Panginoon sa atin. Pero dahil ginawa niya tayo na parang advertisement, tayo yung ginawa niya na mga karatula ng pagliligtas niya upang mapansin nila yung kanyang pagliligtas. Kaya sabihin mo yung kwento mo. Di ba? Merong isa na makakasalamuha mo sa susunod na mga araw na nangangailangan na makita niya, malaman niya na ang Diyos ay nagliligtas pa rin at interesado ang Panginoong Diyos sa kanya. Bakit tayo naligtas? Katulad ng sinasabi ko, bilang halimbawa ng pagliligtas ng Diyos sa hindi paligtas. Tayo ay naligtas upang magligtas sa mga hindi pa naniniwala ngayon. Okay? At maniniwala para sa kaligtasan nila sa susunod sa pamamagitan natin. Kaya nga, hindi lamang para sa atin yung kaligtasan natin, kundi ito ay pattern, ito ay example, ito ay template. Advertisement ito. Karatula siya. Diba? Kung ang Diyos ay kaya niyang magligtas ng katulad mo at katulad ko, diba? Ng katulad ng iyong past, ng iyong failures, ng iyong katigasan, kaya niyang makita yan ng lagpasan at iligtas ka kahit na anong kanyang gugugulin, kahit ng kanyang buhay, kaya niyang iligtas yung kahit sino. Yun yung sinasabi ng ating kaligtasan kung atin siyang nilalakaran, kung nakikita nila ito at kilala nila tayo. Diba? Sinasabi ng ating pagliligtas, okay, o yung nung ating kaligtasan na nilalakaran, kaya ating kinikwento na walang sino man na worthless, helpless, or hopeless. Ang kwento mo at ang kwento ko ng kaligtasan ay dapat naririnig. Hindi tayo mga profesional, di ba, na taga-kwento, pero ang ating kwento ay kinasihan. Maging matapat lang tayo at magsalita, humakbang. Lalong-lalo sa mga nag-iisip na wala na silang pag-asa. Kinakailangan kanilang makita, kinakailangan kanilang marinig. Bakit ka naligtas? Upang manampalataya sila sa pamamagitan ng sasabihin mo. Diba? Kaligtasan natin ay para sa kaligtasan ng susunod na susunod sa Panginoon. Hindi imposible yung kanilang kalagayan dahil sa ating kaligtasan na tinanggap. Yun yung sikreto ng ating kwento. Yun yung sikreto ng paglalahad mo ng mabuting balita na mayroong personal na kinalaman sa iyong buhay. Okay? So, yun yung kahalagahan mo. Okay? Walang sino mang too sinful, too stubborn, too broken. They need to hear you, they need to see you. Okay? Kinakailangan nilang makita na pwede silang ma-rescue. Bakit tayo naligtas? Upang manampalataya sila na pwede rin silang maligtas. Sa John 1 verse 43 at 45, ito yung pagtawag ni Jesus Christ kay Felipe sa kanyang apostol. At ganun din kay Nathanael after ni Felipe. Sabi dito, the next day, Jesus decided to go to Galilee. He found Philip and said to him, "Follow me." Philip found Nathanael eventually and said to him, "We have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." So nakikita natin dito yung sequence.
di ba, ng kung paano ang pagliligtas ng Panginoon. So, nakita niya si Felipe, natagpuan niya si Felipe, at sinabi niya, sumunod ka sa akin. Ang word na follow me dyan ay imitate din. Gayahin mo ko. Okay, so anong ginawa ni Felipe? Natagpuan naman ni Felipe si Nathaniel. At sinabi niya na, nasumpungan ko na kung sino yung sinasabi ng Biblia na Messiah, obviously. At siya si Jesus na taga Nazaret. Mapapansin natin dito, Jesus found Philip. Philip found Nathaniel. Diba? So, bago maligtas si Philip, siya ay natagpuan. Bago maligtas si Nathaniel ni Jesus, siya ay natagpuan. Hindi tayo naghahanap sa Panginoon. Hindi nga natin alam kung paano yung ating kalagayan. Hindi nga natin alam, naligaw pala tayo nung bago tayo maligtas. Diba? Tayo yung nasumpungan. Tayo yung hinanap. Kasi tayo ay wala sa ayos at wala sa kaligtasan. He found us. 'Di ba? Hindi tayo naghanap sa kanya, nasumpungan niya tayo. At ito yung pattern, 'di ba? So, natagpuan niya si Philip at eventually si Philip naman inimbitahan niya si Nathaniel patungo sa Panginoong Hesus. Ikwento niya kung paano yung kanyang experience kay Jesus. Ikwento niya kung paano yung kanyang pagkakilala kay Jesus. So dito, gumamit siya ng scriptures. May nakasumpong sa iyo, nasumpungan ka, di ba? Pero maging ganun ka din sa iba. So Philip found Nathaniel at sinabihan siya at yun lang. 'Di ba? Hindi masyadong magarbo, hindi masyadong madami, hindi siya nagsalita sa isang karamihan, walang platform. One person, one conversation. Pero one eternity changed because one soul saved. Hindi natin kinakailangang mag-preach sa madami na sabay-sabay. Isa lang, isa-isa. 'Di ba? Dapat meron lang magsasabi sa kanila na isa. Baka yung tita mo 'yon, 'di ba? Baka yung tindera, 'di ba, na suki mo o yung kaklase mo na matagal na, 'di ba, na nagme-message sa iyo sa Messenger. May nagsabi sa iyo noon. May nag-take ng risk. Okay? At siguro nag-aatubili sila kung makikipag-usap sila sa iyo o kaya naman kung babanggitin nila tungkol sa kaligtasan o hindi. Baka kasi turn down mo sila. Pero they took that risk because they love you enough to speak to you about salvation. Ikaw ngayon yung link dyan sa kadena na yan. Wag sanang ma-break sa iyo. Okay? Kasi ikaw ngayon yung may hawak ng susunod na link. One person, di ba? One conversation. One soul save. One eternity change. So, katulad ng alam natin, tayo din ay kinausap, 'di ba? Tayo din ay inimbitahan. Tayo din ay nakarinig ng isang pangangaral. Okay? At nagkaroon tayo ng turnaround. Nagkaroon ng 180 degrees na pagbabago yung buhay natin. Kasi may nagsabi sa atin. Okay? At yung pagkakataon naman ay bigay natin sa iba. Diba? Maaring magulang natin yon, kaibigan natin yon, okay? O kaya naman pastor, o kaya random stranger yung nagsabi sa atin. Pero yung link, ikaw na yung susunod. Ikaw na yung magsasalita. Ikaw na yung dapat magkaroon ng courage at love para mabuksan mo yung bibig mo. Pero sa pagbubukas mo ng bibig mo, nabubuksan yung walang hanggan para sa kanila. So, imitate Jesus. 'Di ba? Hanapin natin at masusumpungan natin yung mga kaluluwang hinahanap ng kaligtasan niya. Mayroon pa rin siya, madami pa rin siya. One person at a time. Sa Luke 15 verses 4 to 6, nandito yung tungkol sa 100 na sheep na pag-aari ng isang pastol, tapos nawawala yung isa.
at yung kwento ay iniwan niya yung 99 para mahanap yung isa. What man of you, having 100 sheep, sabi niya sa parable na ito ni Jesus, if he has lost one of them, does not leave the 99 in the open country and go after the one that is lost until he finds it? Okay? Sinong lalaki o sinong tao ang iiwan niya yung kanyang 99 sheep para mahanap yung isa na nawawala hanggat sa kanyang masumpungan? Nagmamatter yung kahit isa lang. Okay? Kasi yung 99 ay safe na. Sino yung one na dapat hindi natin ini-ignore? Nakasama dapat sa 99. Diba? Pero baka busy tayo kaya nadadaan-daanan na lang natin siya. So, yung 99 ay safe. Hindi siya nag-celebrate dahil sa 99. Iniwan niya, di ba, yung 99, hindi dahil sa hindi sila mahalaga, pero wala kasi sila sa danger. Ang nasa danger yung nawawala. Di ba? At minsan, mas gustong-gusto natin na kahuntahan, kaututang dila, kausap, yung mga, at ka-fellowship, yung mga nakakakilala na, yung mga nakatanggap na, yung mga ligtas na. Di ba? Wala sila sa danger. Hindi ko sinasabing mali yun. Pero yung point is, dapat meron tayong pagkakataon na iiwan natin itong comfort na to, iiwan natin itong mga kakilala natin at pamilyar na ito para puntahan natin yung hindi komportable at hindi pamilyar at hindi pa natin kilala. Kasi nandoon yung isa na hinahanap natin. Diba? We fellowship with the faithful, pero may mga unbelievers pa na baka eventually magiging kapatid natin. So, iniwan niya kasi ito yung kanyang heart. Restless yung heart niya na hindi niya masumpungan. Yung nag-iisa, restless yung heart ng God na hindi makauwi. Diba? Yung nag-iisa. Sino yung nag-iisa na yun? Yung kaopisina mo? Yung pinsan mo? Yung palagi mong iniimbita na ayaw pumunta? Na gusto mo ng sukuan? Diba? Busy-busy tayo sa 99. At maganda yun. Meron tayong fellowship, meron tayong church, meron tayong mga meetings. Hindi tayo nagpapabaya, di ba? Pero yung good shepherd dito sa kwento ay iiwan niya yung 99 kasi nag-aalala siya sa nag-iisa na nawawala. The one matters as much as the many. Di ba? At sabi ni Jesus Christ, iniwan ng shepherd yung 99 for one. Hindi yung terrible. Di ba? Beautiful yun na pag-ibig. Minsan mas lalo tayong sobra tayong overwhelmed ng karamihan. Okay? Yung mga taong hindi na naaabot ay hindi na natin napupuntahan. Hindi na tayo pumupunta. Yung mga unreached, yung mga unchurched, 'di ba? Yung mga unbelievers, even yung mga hindi naniniwala talaga sa Diyos. Pero hindi niya sinave yung 99 nang sabay-sabay. He went after one of them, then the other. 'Di ba? Then the other. Mahalaga lahat, kahit yung 99. Actually, yung ginawa niya dun sa 1, yun din yung ginawa niya sa bawat isa sa 99 na yan. Pinahalagahan niya din ng ganun hanggat sa sila ay nasa kawan na. Pinag-isipan niya din, 'di ba? Pinagplanuhan niya din bawat isa. Kaya lang ito yung ating dapat maintindihan. Yung pag-rescue niya sa atin ay kasing halaga lang ng pag-rescue niya dun sa hindi pa nakakarating. Hindi tumitigil yung pag-rescue niya sa atin ng kakaiba sa atin, kundi magiging kaiba din yung pag-rescue niya sa kanila. Hanggat sa matagpuan niya sila, hanggat sa makuha na niya sila, kasi sila ay naliligaw. Saka lang siya nag-rejoice. Sabi niya dito, when he has found it, sabi niya, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, rejoice with me, for I have found my sheep that was lost. At minsan, ang rejoicing sa atin ay answered prayer. Ang rejoicing sa atin ay
realization from the scriptures, blessing. Ang rejoicing sa atin ay meron tayo lahat ng kailangan natin at yung heart natin ay punong-puno ng kasayahan ng Panginoon. Pero nasubukan na ba natin ang kasayahan ng shepherd, which is to find the lost one? To find the lost one. To find yung hindi na naaalala o kaya naman tuluyan ng nakalimutan. 'Di ba? Meron tayong doctrine at theology, meron tayong fellowship. Pero dapat meron din tayong outreach. Dapat mas meron tayong ginagawa hindi sa loob kundi sa labas kasi once, twice a week lang tayo nagpi-fellowship. Pero the rest of the week nandun na tayo. 'Di ba? Sa lugar ng isa na dapat na matawag, ng isa na dapat makarating sa bahay, sa kawan. Ang pananampalatayan hindi nagre-reach out, tila ba hindi pananampalataya yung ang pag-ibig na hindi tumatawag ng mga taong naliligaw ay tila baga hindi pag-ibig ng Diyos 'yon. Kaya nga, wag lang tayong magkaroon ng pananaw tungkol kay God, doktrina na maayos at okay na lang kasi tayo ay naka-receive at naligtas na. 'Di ba? Kundi ating tingnan yung kahalagahan ng bawat isa. Hindi lamang ng nasa loob, kundi ng nasa labas. 'Di ba? Kasi ang kaligtasan ay para sa kanila. Kung hindi, ang panganib ng impyerno ay nasa kanila din. At kung tiyak yung impyerno at kung totoo yung impyerno sa atin, our silence, ang ating katahimikan, 'di ba, sa pangangaral ay mas matindi pa sa kasalanan. Kung tiyak ang impyerno at siya ay tunay, ang ating pananahimik ay mas matindi pa sa kasalanan. Dahil ang Panginoon ay nangaral lang tungkol sa impyerno ng maraming beses. Hindi para takutin tayo, kundi para tayo ay kanyang gisingin. Kung ang impyerno ay tunay, eternal siya at hindi ito maiiwasan, kundi tanging ang Biblia lang o yung gospel lang yung magbibigay ng pag-asa, kung ganon, kinakailangan magkaroon ng prioridad ang pangangaral. Kinakailangan magkaroon ng oportunidad kung wala ay gumawa ng pangangaral. Yung ating mga career, yung ating mga hobbies, yung ating comforts, 'di ba? Yung lahat ng masaya at magaan at mabuti sa atin ay nagiging secondary siya kung hindi natin nagagawa upang gawin natin yung ating gawain, yung task natin of warning people of hell. Pero baka iniisip natin, si God naman ay nandyan palagi at nasa lahat ng lugar at pwede siyang gumawa at gumamit ng ibang mga tao bukod sa akin. 'Di ba? Hindi, ikaw yung tinawag niya at iniligtas niya. Ikaw yung kinakausap niya dito sa parable na ito. Kasi kung ang impyerno ay totoo, bakit tayo hindi nagpapahalaga? Bakit tayo nabubuhay na pumapayag na yung iba ay mapapahamak na lang? Naniniwala ba tayo sa impyerno pero hindi talaga tayo naniniwala na mayroong pupunta sa impyerno isang araw? Kung ganoon ay hindi faith yan, denial yan. 'Di ba? Desperado dapat yung ating pagkilos kung alam natin ang impyerno ay totoo. Tingnan mo yung kalendaryo mo. Tingnan mo yung araw-araw sa isang buong linggo mo kung gaano kahalaga yung pangangaral. Yung iyong pakikipag-usap, kung naipapasok mo yung kaligtasan sa pakikipag-usap mo sa mga tao. O kaya, yung ating budget, kung kasama ba ito sa ating binabudgetan, yung pagpunta sa mga tao. Okay? Para lang sila ay masabihan. Malamang sa araw ng pag-uukom, isa lang yung question na sasabihin sa atin ng Panginoon. Umabot ba tayo? Humayo ba tayo? 'Di ba? At hindi siya mabuting marinig isang araw yung bagay na ito. Sa 2 Corinthians 12 verse 15,
Sabi ni Apostle Paul, I will most gladly spend and be spent for your souls. Ako ay masaya na gugugol at papagugol para sa inyong mga kaluluwa, para sa inyong mga kaligtasan. Yun yung sinasabi niya. Because I love you more. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul. So, yung pangangaral ay dahil sa pag-ibig. At dahil sa pag-ibig, yun yung ginawa ng Panginoong Yesus. Nag-spend siya ng kanyang sarili, nag-spend siya ng kanyang buhay. 'Di ba? At yun din yung ginagawa ni Apostle Paul dito. At ginagawa niya yun gladly. Hindi niya ginagawa yun ng sapilitan o kaya nahihirapan o gladly. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul dito. At maganda siyang maintindihan at maganda siyang gayahin. 'Di ba? Hindi niya pinayagan yung sarili niya na anumang ibinigay sa kanya ng Panginoon ay hindi niya nagasta. Anumang kaloob, ginamit niya. Walang kaloob na hindi ginamit. Walang kaligtasan na hindi niya ginasta para sa kaligtasan ng iba naman. So, hindi lamang niya ibinigay, nag-spend siya. Kasi ang pagbibigay, kapag nagbigay ka, yun yung sobra lang. Pero kapag ikaw ay gumasta na, iba na yon. Diba? Masigit na yon sa meron ka na sobra, 'di ba? So, sabi niya, he will gladly spend and be spent. Ang ibig sabihin nun, used up, drained, empty. Yun yung ibig sabihin nito. Yung mas-spent ay maubusan, mawalan. 'Di ba? Pero yun yung kanyang ginawa para yung kanyang pagkatawag ay magawa niya. Anong pagkatawag yon? Para sa mga kaluluwa, hindi para sa kanyang sarili. Naalala ko yung mga pagkakataon na pipiliin ko na hindi mag-spend, hindi maubusan, 'di ba? Para lang maging effective yung aking pagkatawag dahil sa kaligtasan. Pero ang pagliligtas ay nangangailangan. Ito ay nagko-cost, may cost siya. It will cost your time, okay? Even when you're tired, kahit na pagod ka na, 'di ba? Kahit natutulog ka kung minsan, it costs you money. Kahit na nagtitipid, 'di ba? Magbibigay ka ng pamasahe, okay? Mamamasahe ka para lang puntahan sila. It costs you reputation minsan, mga kapatid. Okay? Kasi minsan parang kahihiyan pero kinakailangan mong gawin, kinakailangan mong sabihin, kinakailangan mong ipagtanggol. Kasi isipin nila na nasusobrahan ka na, baka mamaya isipin pa nila nababaliw ka na, 'di ba? Dahil sa pangangaral. Pero i-spend mo lahat. Kasi yun yung sinasabi ng verse na to, 'di ba? Huwag tayong makarating sa dulo ng ating mga buhay at pagkatawag na mayroon pa tayo. Yun yung ibig niyang sabihin. 'Di ba? Parang kung ganito yung buhay natin ay kandila, na kapag sinindihan, 'di ba, nauupos na lang, nauupos, nauupos. Hindi ganito yung ibig sabihin ni Apostle Paul na picture. Nung sinabi niyang, I will gladly spend and be spent. Kundi ganito. Kasi yan, meron pa eh. Ibig sabihin, naputol siya sa gitna. 'Di ba? Meron pa. Meron ka pang ibibigay. Dito, parang ganyan yung itsura. Nung I will gladly spend and be spent. Wala na, ubos na, 'di ba? At naubos siya para sa kapakanan ng pagsunod niya sa Diyos at sa sa pagliligtas na binigay sa kanya ng Panginoon bilang pagkatawag. Ang kandila kapag ito ay nasunog na dire-diretso, 'di ba? Mauubos na siya. Okay? Pero nagbigay siya ng ilaw sa madami. Payag ba tayo na use up ni Lord tayo? 'Di ba? Hanggang sa dulo. Ganito din ba yung pwede nating sabihin sa Panginoon, I will gladly spend and be spent? Or di tayo willing to work hard? Hindi tayo willing to be used up entirely. Okay? Kasi a candle that burns halfway ay meron pang may bibigay, meron pang may share, meron pang masasabi, meron pang may sasacrifice. 'Di ba? Kasi hindi siya sayang kasi meron pa. Pero kapag wala na,
then that is called faithfulness. Kasi hanggat sa dulo, ikaw ay nagpatuloy at ikaw ay naging matapat. Ito yung mga picture niya, di ba? Ng personal na evangelism ni Apostle Paul. So, hindi siya namatay with something, kundi lahat ay inubos niya para sa kapakanan ng Panginoon at ang kanyang kaligtasan. Kunti lang, di ba? Meron pa ba reputasyon, pera, etc. Di ba? Ano ba yung mahalaga sa ating pananatili dito at sa ating pagkatawag kung sakali bilang mga Christians kung sakali na hindi natin kaya na i-let go. Di ba sabi ni Jesus, whoever loses their lives, okay? Hindi lamang yung comfort, lahat. Sabi niya, for me and for my gospel will save it. Kasi you cannot save someone else's life while clinging to your own. Kasi meron kang isa-sacrifice para sa kaligtasan ng iba. Yan yung sinabi ni Jesus. Yan yung patakaran ni Jesus. Yan yung kanyang filosofiya at kanyang teolohiya si Jesus. At sabi niya, katulad niya, isinusugo niya tayo na meron tayong ganito. Kasi losing your life, spending your time, spending whatever you have, ay pathway to save others. Okay? Yung schedule mo, yung pride natin, o yung oras natin ay hindi kasing halaga ng nawawalang tupa para maabot natin sila. 'Di ba? Yung image natin, yung takot natin, let go. Save others, save theirs. Okay? So, hindi sila binugbog, hindi namatay si Jesus, hindi binugbog yung mga apostles. 'Di ba? Para sa walang kwenta, hindi, meron. Okay? At lahat ay nag-battle, lahat ay nag-suffer, lahat ay nahirapan, 'di ba? Pero dahil sa mission na ito na mas mahalaga pa at mas malaki pa kaysa sa pain na meron sila at suffering na mararanasan nila. At you cannot reverse that kasi yun yung pagkatawag nating lahat. Sa James 2 verse 14 to 16, what good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith save him? So palagi nating ginagamit ito, 'di ba? Yung verses nito na dapat may ginagawa yung pananampalataya. Pero alam mo ba na kapag naligtas ka na ng pananampalatayang may gawa, magpapatuloy ka pa ring gagawa para sa kaligtasan mo at sa paggawa mo ng kaligtasan naman ng iba. Kasi sabi niya daw sumunod na verse, if a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, and one of you says to them, go in peace, be warm and filled, without giving them the things needed for the body, what good is that? Na para bang sinasabi niya, ang pananampalatayang walang gawa ay hindi makakapagligtas. Ngayon, paano mo makikita yung pananampalatayang may gawa na nagliligtas sa iyo? Hindi lamang kapag sinabi niyang sisi ka, magpabautismo, tumanggap ng Holy Spirit. Hindi lang yon. Kundi kapag merong nangangailangan. Diba? At ano yung pinakamas pangangailangan ng mga tao kundi kaligtasan. Diba? Parang nag-drop ng bomba si James dito. Kasi sabi niya, ang pananampalatayang walang gawa ay bangkay. So, anong kahalagahan nun? At yung context ay tungkol sa pagre-rescue, acts of rescue, feeding the hungry, clothing the naked. Sabi niya dyan, okay naman, kunin mo yung mga tao sa kapahamakan, maligtas sila. Okay? So, i-affirm natin yung kahalagahan ng ebanghelyo sa ating pangangaral, sa ating pagkilos, sa ating pamumuhay na nagliligtas. Okay? Yun yung pananampalataya na hindi bangkay. May pulso. 'Di ba? Nagliligtas ng iba, hindi lamang sarili. Hindi siya theoretical, practical, actual. May pulso kasi hindi siya patay. Okay? So, ito yung ating pag-reach out sa iba. Kasi ang buhay na pananampalataya, ang buhay ay nagre-reproduce. Yun yung saving na pananampalataya. Buhay, nagre-reach out, lumalabas. Okay? Meron siyang pagkilos ng pagre-rescue. At patungkol ito sa theology ng gospel natin. Okay? So,
Mahalaga yun na maintindihan natin na ang pananampalatayang walang gawa ay bangkay. Hindi siya mahina, okay, kundi patay. Kasi ang buhay na pananampalataya nagre-reproduce, umaabot, muli nagre-rescue. When was the last time na umabot tayo para sa ibang tao, para sa kanilang kaligtasan? Hindi tracts, di ba? Hindi lang testimony natin, kundi talagang ginusto natin na maligtas sila, 'di ba, ng ating mga sasabihin, ng ating mga ikukwento, ng ating i-share. At 'yun yung dapat ginagawa natin para malaman natin sa sarili natin mismo na meron tayong pananampalataya na nagliligtas. Matthew 25:42-44, ito yung parable ng tupa at ng kambing, paghihiwalay. Yung kambing, obviously, hindi sila maliligtas. Pero ano yung kanilang qualification? Okay? Sabi niya dito, I was hungry, you gave me no food. I was thirsty, you gave me no drink. I was a stranger, you did not welcome me. Naked, you did not clothe me. Sick and in prison, you did not visit me. Then they also will answer saying, Lord, when did we see you? At nandito, yung tupa at yung kambing, mga taong binigyan ng pagkakataon to share kung ano man yung meron sila. Okay? At yung iba merong pagkain na extra, yung iba merong tubig, merong pagkakataon. Binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon, pero naubusan na ng pagkakataon kasi pagkakataon na ay merong expiration pala sa Panginoon. Diba katulad sinasabi ni Jesus, night is coming, diba? Tapos wala na makakapagtrabaho kasi gabi na. Hindi ka pwede makapag-evangelize sa grave. You cannot. Diba? You cannot disciple a dead person. Hindi pwede. Kaya nga, bawat tao ay nasa countdown. Okay? Kahit tayo ay nasa countdown. Ano yung pwede nating maibigay? At sa ating discussion, what we can give is better than food, than drink. 'Di ba? Hindi lamang yung sila ay mayroong pupunta sila sa pinakamabuti. Pero wag natin sayangin yung pagkakataon. 'Di ba? Meron tayong maraming pagkakataon kasi lahat ay nangangailangan ng kaligtasan sa paligid natin. Sa Isaiah 58 verse 10, if you pour yourself out for the hungry and satisfy the desire of the afflicted, then shall your light rise in the darkness and your gloom be as the noonday. Kung ibubuhos mo yung sarili mo, sabi niya, sa mga gutom upang mapuno yung mga nasa ng mga nahihirapan, nasa paghihirap, ay sabi niya yung iyong liwanag ay makikita sa kadiliman. Ito ay tungkol sa pangangaral ng ebanghelyo. Ibubuhos natin yung sarili natin. Kasi ang sarili natin ay ilaw. Diba tayo yung ilaw ng sanglibutan? Ibubuhos natin yung ilaw sa kanila. Diba? Hindi lang natin ipapahiram. Diba? I-multiply natin yung sarili natin sa kanila. Para tayong seed na mumultiply sa iba. Dati tayong hungry, ngayon ay hindi na. Dati tayong afflicted, ngayon ay hindi na. At yung iba naman ay matutulungan natin sa pamamagitan ng liwanag na meron tayo. Magliliwanag, sabi niya na parang between sa Daniel chapter 12, yung mga witnesses na wise. And the Lord will guide you, sabi niya, satisfy your desire. Okay, so gagabayan kayo ng Panginoon na nagpapatuloy, satisfy your desire. Ano ba yung mga dinidesire natin? Obviously, kapag sumusunod tayo sa Panginoon, ang desire natin ay desire na rin niya. Make your bones strong, health, ibibigay niya sa atin. You shall be like a watered garden. Okay? Yan yung ating kalagayan. Hindi tayo basta-basta may gugupo ng ating mga kalagayan kahit na ng mga karamdaman. Like a spring of water whose waters do not fail, ang pagpapala ay palagi. And your ancient ruins shall be rebuilt. Diba yung ating past, gaano man kahirap, ano man yung nangyari sa atin nung nakaraan, yung ancient, diba, i-rebuild niya para sa atin. Kasi tayo ay
nagbigay ng ating sarili, nagbigay ng ating pagpapala ng ating kaligtasan sa iba. You shall raise up the foundations of many generations. Kahit yung mga susunod na salinlahi ay makakarinig ng tungkol sa ating sasabihin, kasi mag-aalala tayo sa kabataan. You shall be called the repairer of the breach, the restorer of streets to dwell in. So, tayo yung tatawagin na ganito. 'Di ba? Itatayo natin yung mga nasira. Yung mga tulay na nasira ay ano natin, ating i-repair. Yung mga basag, yung mga sira na mga pader ay ating i-repair. Kahit yung streets, yung way, 'di ba? Nila ay ating aayusin. Bibigyan tayo ng Panginoon ng maraming pagkakataon kapag willing tayong i-pour out yung ating mga sarili para sa kaligtasan ng iba. Kasi tinawag niya tayong hindi lamang para maligtas sa sarili natin. 1 Peter 1 verse 9, dito tayo magtatapos, receiving the end of your faith, na matanggap natin ang layunin ng ating pananampalataya, even the salvation of your souls. Hindi kasama yung your at even dyan na words sa original na Greek. So kapag babasahin natin ito, receiving the object or goal of our faith, the salvation of souls. Bakit tayo mayroong pananampalataya? Bakit niya tayo bibigyan? Bakit niya tayo pupunuin? Bakit yung pananampalataya natin ay magpapatuloy? Mabubuhay tayo sa pananampalataya. Bakit? Para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Yun lang yung dahilan. Naligtas tayo dahil sa pananampalataya at yan din ang dahilan kung bakit tayo magpapatuloy na mananampalataya para sa kaligtasan ng iba. So, yan yung save to save, mga kapatid. Medyo mahaba, di ba? Pero ito yung katapusan ng ating discussion last Sunday. Meron pang kasama to, kaya lang hindi na natin siya dinagdag. So, save to save, ikaw yan. Your salvation was never the final stop. It is a glorious beginning for the salvation of others. God bless yung ating evangelism hanggang sa Sunday. O kaya araw-araw na pwede tayong makipag-usap at may masave. Kahit araw-araw, hindi lang Sunday.